ang life ay hindi puro fun. Kaya ako nasabi mga fella na hindi puro fun ang life kasi masyado kang baby mag-isip. Masyado kang bata mag-isip or para ka ng babae mag-isip kung iniisip mo itong mundo na to ay puro fun. Kasi bilang lalaki, masyadong brutal ang mundo mo para magpakabulag lang sa isang fun. Hindi ko maintindihan at hindi ko rin masisi kung bakit itong mga wormies ay masyadong kinikilig kapag fun. No? Kasi syempre lahat tayo dumaan sa pagiging bata. Isa tayo sa mga nabulag pagdating sa bata. Pero ang hindi ko maintindihan, ikaw ay umiidad na. Nag-adult ka na. Lumalagpas ka na sa pagiging teenager. Pag tumungtong ka pa nga lang sa teenage, dapat naiintindihan mo na to na itong mundo na to ay hindi puro fun. So ito yung pag-uusapan natin, anong konektado nito pagdating sa life. Pero bagong lahat, kailangan mo mapanood yung pinakang astig na intro. Alam mo na, sa buong YouTube sa Pilipinas, sa buong mundo, pero sa buong Pilipinas, ako ang pinaka-may astig na intro. Kailangan mo mapanood. Pinabilog-bilog ko ang tao, ayaw magpasakop sa mga bobo. Gusto ko lang salohin ang mga pera ko, ayoko lang sila isabit sa mga pangarap ko. Totoo lang mga fella, parte rin yan, kasama rin yan sa life ang fun. Pero hindi mo dapat tinatanggap o hindi mo nilulunok yung gamot ng fun na ito ang magpapabuhay sa akin. Lalo na ikaw ay lalaki. Isang malaking kabulshitan yan. Na iniisip mo, itong life na to, puro fun, tara trip. Tulongges ka mag-isip. Kaya ako nasabing ganon, kasi pwedeng pang starters sa karamihan sa inyo ay fun. Kaya kayo parang yun yung laging hinahanap-hanap ninyo. Bibigyan kita ng example, no? Kaya sa tingin mo ang life ay fun kasi naalala mo ng mga panahon na gusto mong pumasok sa school, andun yung kilig. Diba? Yes! Fun! Papasok na ako sa school. Mahahanap ko na din yung sino yung pinakang chicks na kaklase ko. Diba? Nandun yung feelings ng, na-excite ka, may fun, trip. Yun ang lagi mo naisip. Pero, sa kalayuan ng biyahe, pag araw-araw ka na pumapasok sa school, maintindihan mo na hindi fun na tong school. Nakakatamad tong school na to. Nakakaburyo. Makikinig ka sa teacher mong mataba na PE teacher. Marirealize mo na, ba't ako nakikinig dito? Magtuturo siya ng exercise pero ang laki ng tiyan niya. Parang tumutungga ng 10 litrong RH. Magtataka ka. Maiinis ka na rin. Nabuburyo ka na. Tinatamad ka na. Ayaw mo nang pumasok sa school. Pero kung bakit napapasok ka sa school kasi isa sa mga dahilan ay dahil nandun yung fun. Inisip mo, noong mga panahon na nagsisimula ka pa lang, fun dun. Yes! Andun na yung mga trip ko, nandun na yung mga kaklase ko, magti-trip na kami, andun na yung chicks, ganyan. Diba? May bagong knowledge, ikaw alam yun, inisip mo palagi fun, pero hindi doon lang nagtatapos. Hindi doon ang umiikot ang mundo. Kailangan matuto ka mag-function dito sa Earth nang hindi puro fun lang. Dapat naiintindihan mo na meron talagang fun, pero dapat mo maintindihan na meron din buryo, meron din seryoso, meron din pagkainip, meron din pagkainis, meron din pagkagana, meron din lahat ng klase na mararamdaman mo bilang tao. Tao ka, nakakaramdam ka, hayop nga, nakakaramdam eh. Isipin mo yon. So, dapat mo maintindihan na hindi fun lang yung bubunutin mo. Na ito lang ang pipiliin ko, fun. Dito lang ako magka-function. Hindi. Kailangan mo maintindihan na kapag binulot mo ang fun, aangat din itong mga sadness, itong mga depressed, kalungkutan, mga pagkatamad, excitement, saya, kilig, lahat ng emotions dapat nandun. Dapat mo maintindihan na lahat ng kanto na yon ay kailangan mo ma-absorb yun. Na kailangan mo maging ready. Kaya kung bakit, sinasabi ko na hindi ka pwede mag-function sa fun. Bakit ka napapahinto pagdating sa gym? Tanongin mo sa sarili mo, bakit ka napapahinto sa gym? Pero nagsimula ka na before. Nagsimula ka na. Kasi pumitik yung fun sa'yo, yung kilig. Nung pumitik yung kilig na yun, yung fun na yun, iniisip mo,
ito karamihan 90% ng mga nagsisimula sa gym. Kaya sila napatungtong, kaya sila napabuhat kasi nandun yung fun. Kasi inaayos sila ng tropa niya, "Tol, tara, gym tayo." "Yes." Tapos parang binibentahan ka niya, sinasabihan ka niya na lalaki katawan natin, magiging ano tayo, burugista tayo, tapos magugustuhan tayo ng mga chicks. Andun yung fun. Andun yung pagdating sa club, sa atin yung mga attentions, lahat yung mga chicks, pag lumaki yung katawan natin, na-excite ka ngayon, na fun. Sabi ko, mukhang masaya dun sa gym Dun ka, yun ang dahilan kung bakit ka napasimula ng gym. Pero nung palagi ka na pupunta sa gym, nare-realize mo na nakakatamad pala 'to. Ang kinuha mo lang na emotions ay fun. Kaya ka humihinto pagdating sa gitna kasi hindi mo tinatanggap yung kabila na may kadiliman, na buryo, na nakakatamad, na wala kang ganang pumunta sa gym. Hindi mo kinuha yun. Ito lang ang kinuha mo, yung fun. Kaya sa kalagitnaan, napapahinto ka kasi hindi mo tinanggap itong kabilang side. Dapat mong maintindihan na itong kabilang side ay kasama yan. Kaya nga nabuuan yung yin and yang eh. Kung mapapansin mo, ilang years na, ilang dekada na inimbento ng mga Chinese yung yin and yang kasi naiintindihan nila na hindi perfect na puro white lang. Hindi perfect na puro black lang. Laging hati yan. Yin and yang. May ibig sabihin yon. So yung yin and yang na yon, yung kabaliktaran na yon, ay pag tinanggap mo ang fun, dapat maintindihan mo na meron din papasok na mga depression, kalungkutan, na mabuburyo ka, nakakatamad, dapat mo maintindihan yun. Na both. Kailangan mo kunin yung parehas, hindi pwedeng fun lang. Kahit din pagdating sa mga chick, no? Kunyari pagdating sa relationship. Sa una mukhang fun yan. Diba? Nandiyan yung kilig. Kilig. Andiyan yung girl. Tapos siyempre, lahat kayo, malamang sa malamang, tatanggapin nyo to na lahat kayo nakaranas ito. Tara, bembangan na! Diba? Inisip mo, bembangan na to. Tara, G! Siyempre, inisip mo sa una, fun. Inisip mo, bebembangin ko to. Sarap to. Birahin ko nga to. Tapos naging girlfriend mo siya. Tapos umabot na kayo ng mga months, years, na-realize mo na nakakatamad na tong bayuhin na, bembangin na. Years, puro eto na lang yung binebembang ko. Diba? Minsan kailangan mo siyang birahin ng dahil hindi ka na masaya. Kasi kapag puro iniisip mo lang yung saya, wala na, hindi ka na makipagbembangan doon, baka may magkagusto sa ibang chick, tapos doon ka na bumembang. Kailangan mo maintindihan na kailangan mo ibembangin to araw-araw. O kung kanyari, ang schedule ninyo, 2 times a week, kailangan mo siya bembangin ng 2 times a week. Kasama yun. Nakakatamad na siyang bembangin. Pero part yun. Para mag-stay siya, para maging healthy yung relationship ninyo, kahit ano man mangyari, kailangan mo itrabaho yun. Hindi porket kinilig ka lang nung una kasi kinikilig ka eh. Tara, nice to meet you. Eto, cute na ito. Para pag anong ungol na ito, anong pagbembangan nito, anong style nito, paano siya pumikit, paano siya umungol, paano siya ngumiti, paano siya humiyaw, paano siya umungol, kung ano man yan. Doon ka lang na-excite, doon ka lang sa tingin mo, fun. Pero nung lagi mo na siyang ginagawa, araw-araw, nare-realize mo na nakakatamad na to Bebembangin ko na naman. Kasi bakit? Kailangan mo siyang bembangin. Kahit ayaw mo na. Kasi para magtuloy lang yung relationship ninyo. Hindi ibig sabihin ay puro fun lang. Dapat mo maintindihan, sa tingin mo ba, yung mga matatagal ng relationship, yung mga 8 years na, yung mga lolo-lola mo, sa tingin mo ba, sa loob ng 20 years nilang pagkasama, 40 years, sa tingin mo, lahat ng sex nila ay ganado sila? Hindi. Hindi lahat yun. Yung isa doon, tinatamad, for sure. Yung babae, sabihin niya na, ayoko, bebembangin na naman ako. Pero sige, pagbibigyan kita para dun to sa atin to Para sa ikatitibay na relationship natin to Darating ang time, mangangalapit naman yung babae, tapos ikaw naman yung lolo mo naman, ang walang gana. Bebembangin na naman, pero kailangan ko to bembangin. Para to sa relationship namin. Doon din yun, nag-link din yun. Pagdating sa loob ng isang gym. Pag pupunta ka sa gym, nung nagsisimula ka pa lang, kinikilig ka. Pero nung malayo ng biyahe, 6 months ka na, 1 year ka na, tinatamad ka na. Pero dapat mo maintindihan na kahit tinatamad ka na, kukuliglig ka pa rin. Para to sa future.
para din to sa akin, para sa paghaba ng life ko, para maging magandang model ako sa aking mga anak, apo, pamangkin ko, para bumagay sa akin yung mga outfit, para magkaroon ako ng magandang confidence. May tindig ako, may tikas ako, may aura ako, may display ako, may billboard ako, na meron akong discipline. Kaya may ganito akong katawan, dinidisplay ko dito sa earth na meron akong ganito, na may naiintindihan ako na kung something. So, kailangan mo siya i-work. Hindi dahil nag-workout ka na, ilang sa tingin mo ba na mga katulad namin na 5 years na kami, o yung iba dyan 10 years na, nag-workout, sa tingin mo, lahat yun ay fun? Hindi kami fun doon, hindi kami kinikilig doon, hindi kami ganun. Halos kung tutuusin, kung titingnan ko yung lahat ng biyahe ko ng pagdating sa gym, ay sobrang konti lang ng fun. Sobrang konti lang na excited ako pumunta sa gym. Mas marami pa nga ang yung mga tinatamad ako eh. Dahil lalo na ngayon, may mga iba't iba na ako ginagawa. Kailangan ko mag-make money. Kailangan kong asikasuhin ito. Kailangan ko asikasuhin ito. Kailangan ko mag-trip. Ganyan, kung ano man yan. Kailangan ko i-balance siya lahat. Tapos biglang sisingit pa tong gym. Di ba? Nakakatamad. Marami akong kailangan gawin. Pero kailangan ko siyang gawin. Kasi party siya eh. Responsibilidad ko siya. So, ganun din. Ididikit natin yun pagdating sa love, gym, at yung sa isa. Yung pagdating sa school. Nung una, kinikilig-kilig ka. Gusto mo pumasok palagi sa school kasi nga na-excite ka na gusto mong makilala yung kaklase mong chick, sino yung magiging bago mong kaklase, sino yung magiging bago mong best friend, kung ano man yan. Pero matatapos ka sa loob ng isang school, umamin ka sa sarili mo sa isang taon na yon, hindi lahat doon excited ka pero pumapasok ka pa rin. So lahat ng mga natutunan mo sa loob ng isang school, o meron ka mga past relationship, sa mga past ex mo, at yung pagdating sa gym, nag-quit ka, yun ang isa sa mga lesson na matututunan mo na itong life ay hindi gumagana ng puro fun. Parang sa sapot na gagamba, no? Kapag ito lang yung sinaputan mo na fun, hindi ka makakabuo ng bahay. Kailangan mo maintindihan na kailangan mo rin saputin yung isa na merong kalungkutan, na may buryo, tapos meron ditong excite, meron ditong kilig. Kailangan masapot mo lahat yung bago ka makabuo ng bahay na yun. Yung magandang bahay ng gagamba. So kung ikaw sa tingin mo na dito ka lang nakapokus sa isa lang, hindi ka makakabuo nun. Paano ka makakabuo nun? Ng bahay na yun. Wala kang panawid dito. So para makabuo ka ng bahay ng gagamba, kailangan maintindihan itong kabilang side, 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 itong kabilang side. Kailangan ko saputin to. Para mabuo mo yung beauty ng isang bahay ng gagamba. So, kailangan mo maintindihan, itong video na to, ang pinaka-lesson na makukuha mo ay kailangan maintindihan mo yung kabilang side. Huwag kang masyadong tumingin dito lang. Merong kabila lagi. Kapag tinake mo yon, tinanggap mo na sa sarili mo na kailangan talaga parte to sa life, parte to pagdating sa pagpapa-level up, ay doon mo na magigets na sobrang basic lang kung paano mo pa-improve. Na maintindihan mo na parte talaga yan ng pag-upgrade. Na hindi lang talaga puro saya. Meron talaga dito nakakalungkot. Minsan talaga ayaw mo nang gumising, ayaw mo nang tumayo sa kama mo, pero kailangan mong gawin para lumevel up ka. Pinakabandang huli, sino ba makikinabang nun? Ikaw rin. At matutuwa ka rin. At sa pinakabandang huli, kahit sabihin mo na naging malungkot yung journey mo or sobrang talagang nakakabagot yung biyahe mo, pero kung lumevel up ka, lumaki yung mga muscle mo, lumupit yung confident mo, nagkaroon ka ng malupit na chick, magiging masaya ka rin sa pinakambandang huli. So, wag mong piliin lang yung pure fun. Kailangan mo maaral tong kabilang side para mapabilis yung pag-level up mo. Kasi kung dito ka lang nakatingin, isang malaking kabulagan yan. Hindi ka na baby, hindi ka na babae, para isipin mo na puro dito lang. Hindi ka pwede mabulag doon. Kailangan mo maintindihan at itong kabilang side ay parte rin to. Kasama to sa package bilang sa pagpapakalevel. Kung gusto mo tong video na to mga fella, ay subscribe mo ako dito. I-click mo na rin yung bell button. No? Para updated ka, para hindi mo ma-miss yung chance ng mga pinapaulan ko yung mga lesson dito. At lahat ng mga fellas ay inaanya ako kayo na pumasok kayo sa lahat ng aking mga plataforma na Facebook. Malakas ako sa Facebook ngayon. Kino-conquer ko yung blue app. Pumasok ka rin sa Instagram ko, sa TikTok ko, dyan ang pinaka-main ko, TikTok.
Lagi talaga ako nagtatapon diyan ng mga content. Hindi ako nawawalan ng bala. Pumasok ka doon para masubaybayan mo at para hindi ka tatamad-tamad, para hindi ka, alam mo yun, minsan kasi nararamdaman mo na feeling lost ka. Kapag napanood mo lang yung video ko, ma-realize mo, tara na, G, si Fela nga nag-workout eh. Si Fela nga nag-produce ngayon eh. May kasama ka sa madilim mong biyahe. Panoorin mo, mag-subscribe ka doon, at sabay-sabay tayo mag-level up mga Fela. So yun lang mga Felas, stay sharp.